Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Bahay sa Angeles City, hinagisan ng granada ng riding in tandem suspects. Insidente sa pool sa CCTV. Lalaki patay ng pagsasaksakin sa loob ng pampasaherong bus sa Nueva Ecija. Mga sakit na maaaring umatake ngayong nagsimula na ang amihan season, ibinabala ng Health Authority. At presyuhan ng iba't ibang bulaklak, 4 na araw bago ang undas, ating alamin live. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, formal lang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan season. Kaya naman nagbabala ang health authorities sa mga posibleng sakit na maaaring umatake sa panahon ng amihan. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Asahan na ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa mga susunod na araw ngayong nagsimula na ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan season. Normally, yung amihan natin nagtatagal ito hanggang February pa to. Kaya makakaranas tayong pinakamalamig na buwan yung January to February. At dahil lumalamig na ang panahon, asahan na rin daw ang pag-atake ng mga flu-like illnesses tulad ng ubo, sipon at lagnat. Sina Nanay Ren, ipina-check up ang dalawa nitong anak na edad 6 at 8 sa Bunuan CHO Satellite Office dahil sa ubo at sipon. Kasi na ano ko na rin po, ang anak ko pong isa, nadala po sa pulmonya, ang ubo niya. Yun na, ilang araw na ubod, check up po agad para hindi na po maulit. Ayon sa doktor na in charge sa health center, mahigit 100 pasyente kada araw ang kanilang inaasikaso na tinatamaan ng mga influenza-like illnesses mula sa mga barangay ng Bunuan Binloc, Bukig at Gasset. Ang influenza kasi or ang flu-like symptoms or flu-like na illnesses pala, madali kasi siyang maihawa. Okay, so through droplets, ubo, sipon, ipapasa mo siya agad-agad. Mas lalo sa mga bata na hindi pa complete yung immune system nila. Sapat pa naman daw ang supply ng vitamins at mga gamot na nasa kanilang klinik ngayong buwan. Ayon naman sa Center for Health Development Region 1, unti-unti nang tumataas ang bilang ng mga nakararanas ng flu-like illnesses mula nang magsimula ang burn month mula September hanggang October 2025. At ngayong kasisimula pa lang ng amihan season, nakahanda na raw sila kung sakali mang magkaroon ng significant increase sa kaso ng flu-like illnesses sa Rehiyon 1. Mag-exercise po kahit 15 minutes every day. At kung tayo po ay makakainom ng vitamins and minerals, mas maganda po iyon. Flu vaccine, isa po yan sa mga napatunayan na maaari pong makapagbigay sa atin ng proteksyon laban po sa mga ganitong sakit. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Bahay sa Angeles City, hinagisan ng granada ng riding in tandem suspects. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Makikita sa CCTV ang motorsiklong ito lulan ang dalawang sospek. Huminto sila sa tapat ng bahay sa isang subdivision sa Barangay Kawayan, Angeles City sa Pampanga noong Biyernes ng gabi. Maya-maya bumaba ang angkas nito at naghagis ng granada sa harap ng bahay. Saka narinig ang malakas na pagsabog. May dalawang unidentified individuals na sakay ng isang motor na dumaan and then naghulog ng something na later on nalaman na granada na pumutok sa kalsada. So nung paghulog ng granada, diretso sila, hindi na nakita pero lumabas ng subdivision. Kinumpirma ng otoridad na isang modern type hand grenade ang ginamit sa pagpapasabog. Wala namang nasaktan sa insidente pero napinsala ang mga sasakyang nakaparada sa lugar. Wala namang reported casualty pero may mga na damage na mga particularly mga sasakyan na nakaparada. Medyo minor din kasi puro sa mga body ang tama . Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang nasa likod ng pagpapasabog at kung ano ang motibo.
Samantala dahil sa insidente, hinigpitan ng pulisya ang seguridad sa lugar. Glam Canicdan, D-Zone, 1 North Central Luzon. Patay ang 51 anyos na lalaki ng pagsasaksakin ng kapwa pasahero sa loob ng sinasakyan nilang bus gabi noong Sabado. Biyaheng Maynila ang bus na galing Aurora. Nakahinto ang bus sa gilid ng kalsada sa barangay Pinagpanaan, Talavera, Nueva Ecija nang mangyari ang insidente. Arestado ang 31 anyos na sospek na tubong Aurora at hinihinalang may sakit sa pag-iisip. Dinala pa sa ospital ang biktima na tubong Maynila pero hindi na umabot ng buhay. Sinisikap din ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang sospek at kaanak ng biktima. Habang nasa loob ng bus, po ng ating suspect ang biktima ng walang malinaw na dahilan. Yung victim po natin ay nakapagtamo ng 14 na sugat sa tagiliran, sa liig at sa dibdib po. Mga negosyanteng dayo hindi papayagang magbenta sa labas ng mga sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Nakapwesto na ang mga nagtitinda ng bulaklak, kandila at pagkain sa palibot ng mga sementeryo sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. Mahigit sa 200 negosyanteng inaprubahan o pinayagang magtinda sa undas sa itinalagang selling area. Mahigpit na ipagbabawal ng otoridad ang pagbebenta ng mga dayo sa mga designated selling area. Kung wala talaga silang mapistuan, binabawal na yun. Yung naunang punta dito na kumuha ng pisto, yun lang ang allowed na papayagan namin. Simula kahapon, may ilang dayo na raw ang sinita ng mga opisyal ng barangay. Mahigpit ang otoridad para matiyak ang kaayusan sa paggunita ng undas sa bayan. Kasi wala silang ticket. Doon sila pwedeng magtinda, ma'am. Eh parang kayo ma'am dito, may mga pwesto. Opo, mayroon. Ticket at saka may bayad po kami bawat isang numero. Opo. Ngayong araw, nasa 40 hanggang 50% pa lang sa mga negosyante ang nagsimulang pumwesto sa mga designated selling area. Pero simula bukas, posibleng marami na raw negosyante ang magbenta lalo pat nagsisimula na ring dumami ang mga bumibisita sa mga sementeryo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mga nagbebenta ng mga bulaklak nakapwesto na sa labas ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Alamin natin ang presyuhan ng mga bulaklak sa live report ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong araw ay puspusan na ang pag-aangkat ng mga bulaklak mula Baguio City at probinsya ng Benguet ng ilang mga flower shops dito sa Dagupan City, lalo na tumataas ang demand sa mga bulaklak ngayong papalapit na ang paggunita ng undas. Naabutan namin kaninang umaga ang pamilya ni Nanay Zinaida na nagpipintura at dinidisenyuhan ng bulaklak ang nicho ng kanyang asawa sa Roman Catholic Cemetery sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Sa 31 na kami pupunta dito kasi sobrang daming tao. Kaya sa 31 na. Kasi asawa ko din yung namatay, kailangan din, mahilig nga sa bulaklak. O tingnan mo yung amin, ganda, di ba? Pinalagyan ko na ng bulaklak. 4 na araw bago magundas, may nakapwesto na rin sa labas ng sementeryo para magbenta ng mga bulaklak. Abala na sa pag-aayos ng mga bulaklak ang magkapatid na ito na mula Baguio City ay dumayo pa sa Dagupan City para magbenta. Sabi ng kapatid ko, itry namin ngayon para pakasakaling swertihin. 3 araw na raw silang nakapwesto sa labas ng Roman Catholic Cemetery. Sa ngayon, wala pa raw pagtaas sa presyo ng mga paninda nilang bulaklak. Ngayong araw, nasa 180 hanggang 200 pesos kada dosena ang presyo ng radus. 80 to 150 pesos naman ang presyo ng arranged flowers. Okay lang naman po, sakto lang kasi walang masyadong taong dumadaan pa kaya hindi pa masyadong tumataas. Gayunman, ayon sa ilang nagtitinda, asahang bukas at sa mga susunod na araw ay tataas na ang presyo ng mga bulaklak na nakadepende sa supply nito.
Chris, dahil nga wala pang gaanong paggalaw sa presyo ng mga bulaklak ngayong araw, ay nasa 20 to 40 pesos pa rin ang kada stem ng mga roses. Radus na nasa 100 to 150 pesos per dozen, sunflower na nasa 50 pesos kada stem, Malaysian mums na nasa 150 to 180 pesos per dozen, aster na nasa 100 pesos per bunch, at anthurium naman na nasa 120 to 150 pesos per dozen. At nabanggit nga kanina, Chris, na simula bukas ay magkakaroon na ng paggalaw sa presyo ng mga bulaklak. Magsisimula ito sa 20 pesos na price increase depende sa klase at uri ng bulaklak na inyong bibilhin. Nagsimula kasi noong October 25 ay nagkaroon na rin ng paggalaw sa presyo ng ilang mga bulaklak mula sa mga flower farms sa Baguio City at sa probinsya ng Benguet. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. At kasabay nga ng nalalapit na paggunita ng undas, umaariba na rin ang negosyo ng mag-asawa sa Malasiki, Pangasinan na paggawa ng computerized granite na lapida. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Mula sa tradisyonal na pag-uukit sa lapida, level up na ang paggawa ng lapida ng mag-asawang Dan at Chrisley Magdato ng Malasiki, Pangasinan. Minana pa nila ang negosyong ito mula sa kanilang mga magulang. Pero dahil matumal ang nagpapagawa sa kanila, taong 2019 nang naisipan nilang gawing computerized ang paggawa ng lapida. Wala na rin pong naghahanap ng mano-mano, puro na rin po talaga computerized. Mas maganda daw po kasi yung okay, tapos yung mga design, may lilalagay daw yung lahat ng gustong design. Magkatuwang ang mag-asawa sa paggawa ng lapida. Si Chrisley ang gumagawa ng mga design gamit ang laptop at gagamitan ng printer cutter upang mai-transfer sa isang rubberized sticker ang nagawang design. Pagkatapos ang kanyang asawa naman ang maglalapat at magdidikit sa nagawang sticker sa isang granite block. Ipapasok ang granite sa isang sandblasting box upang maiukit ang mga letra ng walang kahirap-hirap, tsaka pipinturahan at ididikit ang picture ng namayapa. Sa ngayon, hindi ka na masyadong magpapagod. Kailangan mo na lang ng printer, tapos laptop, okay na. Kung ikukumpara sa nakasanayan na mano-manong paggawa ng lapida, halos dumoble ang paggawa ngayon ng lapida. Karaniwang nagkakahalaga ang isang lapida ng 5,500 pesos depende sa sukat o laki. Ang sekreto ng mag-asawa para maging matagumpay ay maging hands-on sa negosyo at samahan ng pagmamahal ang ginagawa. Nakaka-provide po sa pangangailangan namin araw-araw, tapos lalo na po sa anak namin. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 300 kabahayan ang nawalan ng supply ng tubig kahapon matapos na tamaan ng backhoe ang linya ng tubig sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Pahirapan daw ang operasyon ng negosyo kahapon ni Alberto, residente ng barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Maghapon kasi kahapon na walang supply ng tubig. Dahil walang tubig ngay. Ibang hugasin, paano sir? Sa na lang, may tubig naman puso dyan eh. yung puso ginamit. Schedule naman kahapon sa paglalaban ng mga damit ni Aling Virginia. Pero dahil wala pa rin tubig na lumalabas sa kanilang gripo, ay hindi na muna sila nakapaglaba. Sa amin, parang nanibago lang kami na na walang tubig. Pero kasi experience na yun na pagka may walang tubig talagang mahirap. Yun lang, hindi kami nakapaglaba, talagang wala. Ayon sa Mangaldan Water District, halos maghapon na nawala ng supply ng tubig sa bahagi ng barangay Anolid. Mahigit sa 300 kabahayan ang naapektuhan matapos sa tamaan ng backhoe ang main line ng Mawad sa barangay. Bago magtanghali kahapon ay naayos na ang main line. Pero sunod-sunod pa rin ang natanggap na reklamo ng Mawad kaya't muli nilang ininspeksyon ang water main line. Dito na diskubre na napasukan at nabarahan ng mga bato't buhangin ang main line. So may na-receive kami walang tubig. So agad pinuntahan na naman nila ma'am, kasi ni-repair na siya. Until evening 8:30, nahanap nila.
yung source, same pa rin ma'am. Doon pa rin sa nabakho. Gabi ma'am, inayos nila yon hanggang matapos sila ma'am. Mag-aalas 9 kagabi nang maibalik ang supply ng tubig sa lugar. Wala rin daw dapat ikabahala ang publiko dahil isinailalim na sa flushing ang water source sa barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Traffic rerouting para sa Undas sa Calasiao, Pangasinan, inilabas na ng poso. Sundan sa report. Ilang araw bago ang Undas, naglabas ng traffic scheme ang pamunuan ng Public Order and Safety Office ng Calasiao, Pangasinan. Isasara ang bahagi ng Calasiao-Dagupan Road na papunta sa sementeryo. Yung mga POJ vehicles natin, dadaan na lang dito sa may Gabon, Parungking going to Junction. Pwede na rin silang dumaan doon. Kung papunta naman ng San Carlos, Bayambang, pwede rin dito sa may Banawang. Labas sila ng Lasip or sa Pugo, pwede rin naman. Isasara din ang W.A. Jones Street kung saan tanging ang mga residente lamang ang papapasukin. Magkakaroon din naman ng libreng sakay na magmumula sa mga no entry at drop and go zone upang makapunta sa sementeryo. Yung mga kasama ko siguro magta-tricycle na lang, hindi na magdadala ng sasakyan. Kasi mahirap, maglalakad na lang siguro punta doon, maglalakad dito. Mahirap kasi magdala ng sasakyan kung ang parking, hirap ng parking dito. Magsisimulang isara ang mga nabanggit na kalsada alas 5 ng madaling araw ng November 1 hanggang gabi ng November 2. Asahan umano ang mabigat na daloy ng trapiko sa mismong Undas. Kung pwede nilang hindi nadalhin yung sasakyan para maiwasan yung sobrang traffic, sila rin naman ang mapipirwisyo. So, kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Gumuhong apartment type na nicho sa Independent Cemetery sa Dagupan City, puspusang isinasaayos. Narito ang report. Noong buwan ng Agosto ngayong taon, matatanda ang gumuho ang apartment type na mga nichong ito sa Independent Cemetery sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Bunsod ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan na naranasan sa syudad. Ayon sa caretaker ng sementeryo, 48 na mga nicho ang naapektuhan sa pagguho. Ngayon, ito na ang itsura nito. Tuluyan ng giniba maging ang mga kalapit nitong nicho. Damay ngayon sa pagsasaayos ang halos 30 pang mga nicho dahil nakitaan na rin daw ang mga ito ng sira mula sa sunod-sunod na kalamidad. Amin, madam, alisin namin yung mga itong na ibang nagiba dito ay tapos pagkatapos ayusin na namin. Pero itong pagkatapos ng pistang ng patay para magandang tingnan. Inihinto muna ang pagsasaayos ng nicho hanggang sa matapos ang Undas. Sinasabihan po natin yung sa Portorero po, ma'am. Kasi po kung maalala niyo po from August naman po, tuloy-tuloy pa rin po yung tagulan po, may mga bagyo pa rin na umaano, kaya hindi po basta-basta na maano po yun kasi malaking gastusin po yung... Ang mga labi ng namayapa mula sa mga gumuhong nicho ay pansamantala munang inilagay sa sako at garbage bag at nakatakda ang mga ito na ilagay sa gagawing bone deposit upang may pagtirikan ng kandila ang mga kamag-anak. Tiniyak naman ng caretaker na nakalista ang pangalan ng mga namayapa upang hindi magkalituhan kung hahanapin ang mga ito ng mga kaanak. Ang inaano ko doon yung, yung sa gitna yung nakita po natin, baka yun ang biglang gumuho, mas malaking perwisyo po yung mangyayari. Kaya tingnan natin within this next month. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mas tumitindi ang mga eksena sa finale week ng Akusada. Makakaligtas pa kaya si Lorena sa masamang balak ni Dennis? Ano pa ang pwedeng gawin ni Wilfred para mailigtas ang asawa? Kumapit lang sa intense at makapigil hiningang pagtatapos ng Akusada ngayong linggo, 4 p.m. pagkatapos ng Cruz versus Cruz. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nagsimula na ang paglilinis sa mga puntod sa sementeryo sa Lawag City.
may ilang musileo na nabalot ng damo at puntod na natabunan naman ng mga basura at lupa. Ayon sa mga residente, inagahan nila ang paglilinis para makaiwas sa siksika ng mga tao. Dismayado naman ang isang residente dahil tinambakan ng mga lupa ang puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Dahil dito, sama-sama ang pamilya nila na naglinis. 100% na biyahe ng mga modern jeep tiniyak ng Alliance of Modernized Transport Cooperative sa Pangasinan. Ang detalye sa report. Regular ang inspeksyon na isinasagawa ng Alliance of Modernized Transport Cooperative sa mga bumabiyaheng modern jeep sa Pangasinan. Araw-araw, may inspector na sumasampa sa bawat modern jeep para tiyaking kondisyon ng mga ipinapasadang sasakyan. Ayos din po, walang problema sa mga driver at saka konduktor po. Maaga nang bumiyahe pa po sa Rubio si Jeremy para hindi mahirapan sa pagsakay sa bus. Kung sa mga susunod na araw pa raw kasi siya babiyahe, baka punuan ng mga bus at mahirapan na siyang makauwi sa kanilang lugar. Kasi ma-traffic sa daan. Sana mas marami po sa biyahe. Kaya nga po, sana po para mas madali yung pagsakay. Ilang araw bago ang undas, tiniyak ng Alliance of Modernized Transport Cooperative na 100% na mabiyahe ang lahat ng modern jeep sa Pangasinan. Ito'y para matiyak na merong masasakyan ng mga pasahero. Sa ngayon, nasa mahigit 120 ang bilang ng modern jeep sa probinsya. We are going to all operate during the undas. For and after kasi meron kaming mandate na be on the road for the welfare of the commuters. Tiniyak nila na sumailalim na sa maintenance ang mga sasakyan at nasa maayos ang kondisyon ng mga tsuper na babiyahe sa undas. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kritikal sa ospital ang isang lalaki matapos na barilin umano ng isang barangay kagawad sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa investigasyon, pinasok ng sospek ang bahay ng biktima at binaril sa kwarto nito. Nagtamo ng sugat sa leeg ang biktima na isinugod sa ospital. Tinutugis na ang sospek na tumakas sakay ng motorsiklo. Nahanap na ng mga otoridad ang bangkay ng isa sa dalawang pinaghahanap na biktima mula sa nahulog na elf truck sa barangay Tukukan, Bontoc Mountain Province. Natagpuan ang bangkay kaninang umaga malapit sa pinagbagsakan ng truck sa bahagi ng Chico River. Batay sa investigasyon ng otoridad, nahulog ang truck sa lalim na hanggang 170 meters na bangin hanggang sa lumubog ang truck sa bahagi ng Chico River. 5 ang sakay ng truck na pawang mga construction worker. 3 sa kanila ang agad na natagpuan ang katawan kahapon. 4 sa mga biktima ang taga Pangasinan at 1 ang taga Zamboanga. Magtutungo sana ang mga ito sa isang project site sa Kuro-Kuro sa bayan ng Sadanga nang aksidenteng mabangga ng truck ang 2 nakaparadang sasakyan sa tabi ng kalsada. Patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng otoridad upang mahanap ang isa pang nawawala. Mga kapuso, nag-dissipate na o nawala yung low pressure area kahapon malapit sa Palawan. Sa ngayon, wala pang bagong sama ng panahon na namomonitor ang Pag-asa pero patuloy na umantabay sa mga susunod na araw at linggo. Samantala kahapon, opisyal lang idineklara ng Pag-asa ang simula ng amihan season. Asahan ang unti-unting paglamig ng panahon pero sa Northern Luzon pa lamang ito pinakamararamdaman. Dahan-dahan din naman bababa ang epekto nito sa iba pang bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan. Bukod sa amihan, makakaapekto rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ, Easterlies at Shear Line. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pampanga, Zambales at Pangasinan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Cast ng upcoming action drama series ng GMA na Never Say Die, dinubog ng Kapampangan fans sa Angeles City. Showbiz, hatid ni Sandy Salvacio.
Sinalubong ng malakas na hiyawan at tilian from Kapampangan audience ang cast ng upcoming GMA's Prime series na Never Say Die sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa Angeles City sa Pampanga. Pagtungtong sa stage, nagpamalas agad ng mataas na energy at good vibes si Sparkle GMA artist Annalyn Baro. Nagpalakpakan naman ang makabanding na ng crowd si Sparkle GMA artist Rahil Biria. Hitik naman sa excitement at kilig moments nang makapiling na si Kapuso Oppa Kim Jisoo. Si Jisoo may inihandang games para sa fans. Ipinaramdam din ng mga Kapampangan ang pagmamahal nila kay Kapuso artist Richard Yap. Mas tumindi ang pananabik ng fans nang haranahin sila ni Pambansang Ginoo David Licauco. Nagsilbing host ng palabas ang Bubblegang cast member at hating kapatid star na si Cheska Fausto. Proud namang ibinahagi ng cast ang mga dapat abangan sa kanilang mga karakter sa Never Say Die na pinaghandaan daw nila ng husto. I'm not nice in this series and at least iba namang role ito dahil may kasamang action. Kasi ako si Peter, may gusto kay Joey, which is Jillian. So makikita nyo kung paano ko siya gawin kasi medyo expressive ako dun pinakikita nyo talaga na nasiselos ako. He's a kind of undercover agent. So me and like David, Jillian, Rahil, we are all like cooperate together. Iba ang magiging tingin nyo kay Tomas dito kasi medyo mabait siya pero medyo may pagka-ruthless din. Sa character ko, si Andrew is someone who I think is, like charming in a sense, di ba? So medyo tinry ko ibalik yung how I was in Maria Clara in a sense, but then of course, not so much because this is the present time. May mensahe naman sila para sa kanilang Kapampangan supporters. Mayaba Pasko. Dakal, salamat po mga kapuso. Kaluguran da kayo mga kapuso. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 58 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.